Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. At sa mga kapatid po natin na nasa Zoom, isang magandang umaga rin po sa inyo. Darako po na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At naalala niyo po kung ano po yung napag-aralan natin last week? Ano po yung napag-aralan po natin? Ayun, thank you po. So, kailangan po natin ang banal na espiritu. So, sino po ang nagturo po nun? Ayan, si Pastor Hill. So, actually, mababanggit din po yung pinag-aralan po natin last week dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. So, bago po yun, atin po munang... So, kung kayo po ay familiar sa magaganap na eleksyon sa October 30 po, ano po? Handa na po ba tayo? Kilala po ba natin yung mga tumatakbo sa lugar natin? Hindi. So, dapat po ay kilala po natin yung mga tumatakbo sa ating lugar, ano po? At ano po ba yung ginagawa dito? Or gagawin nyo po? Kasi hindi pa po kasi ako butante. So, ano po yung gagawin po ninyo? Ayan, kayo po ay pipili ng mga opisyal ng gobyerno sa inyong barangay. Ano po yung kanilang tungkulin or kanilang kahalagahan kung bakit kailangan po nating pumili. Ayan. Primarily po, sila po yung mag-i-implement ng policies and programs kung ano po ang inilalatag ng ating gobyerno sa inyo pong lugar. No po? So, kinakailangan po natin gawin yung pagpili o pagboto sa darating po na October 30. At yan po, nabanggit po natin kanina, ano po, yung pagpili sa pamamagitan po ng inyong pagboto, ay actually may kinalaman po ito sa ating pag-aaralan ngayong umaga. At kung makikita po natin, ang pagdating po sa ating pananampalataya, ang Diyos din po ay pumipili at nagtatalaga sa ating mga buhay. At napangyayari po ang mga bagay na iyan sa sarili nating pagdedesisyon. So, ano nga po ba yung kahulugan niyan? Kailan po ba nangyayari yung mga bagay na yan? Yan po yung ating aalamin ngayong umaga. So, ang pinamagatan po ng ating pag-aaral ngayong umaga ay pinili at itinalaga. Nakukunin po natin sa Efeso 1, chapter 1 hanggang 14. So, ready na po tayo mga kapatid? Ayan, so sana po maiksi lamang po ang magawa nating pag-aaral ngayong umaga. So, basahin po natin sa verse 1. Ayan, sige po, samahan niyo po ako magbasa. Sabi po dito, mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kanyang kalooban ng Diyos, para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Efeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayong lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa likhain ang sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahang loob na ibinuhos niya sa atin. Ayon sa Kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisailalim ang mga ito kay Kristo. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula
na maging kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita sa umagang ito. At ito nga po ay akda po ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya po sa Efeso. So may nabanggit po dyan sa 4 and 5 na pinili. Yan. So sabi po sa 4, bago pa likhain ang sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa verse 5 po, yung word na pinili. But actually po, hindi siya pinili, kundi itinalaga. So makikita po natin iyan pag check po natin yung sa English. So sabi po dito, just as He chose. Sinasabi po sa Greek word eklego, to select. At yung sa verse 5 po na He predestined. Or yung prorizo, to predetermine. So kaya po hindi po talaga dapat nagbe-base lamang sa Tagalog, sa Tagalog version, kundi chine-check din po or binabasa rin po natin sa English. So kaya po hindi po pwedeng maging same na salita yung nasa verse 4 at yung nasa verse 5. So yan pong dalawang salita na yan, actually mga kapatid, ay napaka-controversial. Bakit po? Sapagkat yung dalawang salita po na yan ay maraming interpretation ang naganap. Yung iba po, sinasabi nila na kapag ikaw ay pinili at itinalaga ng Diyos, wala kang kontrol sa iyong kaligtasan, kundi sa pamamagitan lamang ng Diyos. Kaya po, yung pinili at itinalaga dyan, ay tama po ba? Ganun po ba dapat? So, kaya doon po sa English, ang sabi niya po dyan ay yung chose na eklego at yung predestined na predetermined. Kaya po, yung magkaiba po sila ng gamit. So, sabi po natin kanina, iba-iba yung naging interpretation, iba-iba yung naging interpret differently. So, ano po yung purpose nila kung bakit ganun? Iba-iba yung naging interpretation. In-interpret po nila mga bagay na ito, mga salitang ito, para suportahan yung kanilang pananampalataya. Ang ibig sabihin po, meron na silang position dun sa sinasabing pagpili at pagtatalaga ng ating Diyos. Ang ginawa po nila, kumuha sila ng mga scripture sa Bible para suportahan yung kanilang interpretation. Ngunit tama po ba yun, mga kapatid? So, kung titignan po natin, mga kapatid, sa ating iglesia, sa Jesus First Christian Ministries po, yung ating mga doktrina, yung ating po mga practices, ay nakabase po talaga sa salita ng ating Diyos. At kung may mali po, di ba po, atin po itong, ano po yung ginagawa po natin? Itinatama po natin ito. At yun po yung kagandahan sa ating pong iglesia pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Pag may mali po, itinatama po, at ganun po yung ating nagiging katayuan. Kasi po, ang may final authority pa rin naman po ay ang Diyos po eh. Kaya po, ganun. Lalo na po pagdating sa religion, sa morality, so ang may final authority pa rin po niyan ay ang salita po ng ating Diyos. So ngayong umaga po, ating tatanungin, ano po yung ating katanungan? So ano po ba yung kahulugan para sa atin ng pagpili at pagtatalaga ng Diyos? Tayo po na nasa Jesus First Christian Ministry, pag sinabing ikaw o tayo ay pinili o itinalaga ng Diyos, ano po yung kahulugan nito para sa atin? Bago po natin siya sagutin, meron po akong 6 na katotohanan na kailangan nating tandaan sa pag-aaral pong ito. So una,
God exercises His sovereign will. So yung pag sinabi pong sovereign will, yung pinaka-perpektong plano ng ating Diyos. Pangalawa, man exercises his own free will. Yung malaya po nating pagpili, makikita po natin mamaya. Then God is good all the time. God is holy and He hates sin. At panglima po, God is a righteous God. Matuwid po siyang humatol, pero sabi nga po, with reason. And number 6, no contradiction in the word of God. Wala po tayong makikitang contradiction mula po dun sa unang aklat hanggang dun sa huling aklat na meron po sa ating Biblia. So yan po yung 6 na katotohanan na kinakailangan po nating isa-isip dito po sa ating pag-aaralan. So muli po ang katanungan, ano po ang kahulugan para sa atin ng pagpili at pagtatalaga ng ating Diyos? Una po, tayo ay pinagpala na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. So yan po ay makikita natin sa mga talata 13 hanggang 14. Pwede po ba nating basahin, Ate Hana? Verse 13, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya, ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin, at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Okay, salamat po Ate Hana. Balikan ko lamang po yung una, po. So biniliguan ko po dyan yung pinagpala na. Kung mapapansin po ba natin, yung pinagpala na ay naka-past tense na po. Ano po? Ibig sabihin po niyan ay, ano po pag past tense? Ibig sabihin, mga kabataan, nag-aaral, past tense. Ibig sabihin, naganap na, naibigay na. Kumbaga, yung pagpapala ay nakamta na. So, bago po natin alamin kung ano ang mga pagpapalang sinasabi po dito, alamin po muna natin kung bakit po ba tayo pinagpala? Ano po yung meron sa atin o ano yung ginawa natin para tayo ay pagpalain? So, pwede niyo pong tanongin yung ating mga sarili o ang inyo pong sarili, ano nga ba yung ginawa ko para ako ay pagpalain? So, sabi nga po dyan sa verses 13 to 14, ayan po, so sino po yung kausap po ni Pablo po dito? Sabi po natin kanina, yung mga mananampalataya sa Efeso. So ano po ang nangyari o ginawa po nila? So sabi po dito, nakarinig ng salita ng katotohanan. At ano po yung salita ng katotohanan? Base sa mga talata. Alin po dyan? Yung magandang balita. So, ibig sabihin po, yung good news. At ano po yung naging dulot nito sa kanila? Yung kaligtasan. So, yan po yung naidulot sa kanila o yung salvation. So, sino po ba sa atin dito ang hindi nakarinig ng salita ng Diyos pero nanampalataya? Meron po bang ganon? Hindi ako nakarinig, Ate Sita, pero nanampalataya ako. Pwede po ba yon? Hindi po ano? So, kinakailangan po muna na makarinig bago sumampalataya. Kaya po ganun, kinakailangang marinig ang magandang balita bago sumampalataya ang isang tao. At base po dito, tayo yung magde-decide. Narinig po natin di ba? So, tayo po yung magde-decide kung ano po yung ating gagawin. Tatanggapin mo ba o hindi? So, free will po, di ba po? So, kaya po, gano'n na lang po yung panghihikayat ng ating iglesia na ibahagi, na i-share. Bakit? Kasi, kung hindi po maririnig nung bang tao, nung pamilya natin, may pananampalataya po bang magaganap? Wala po. Parang gano'n din po na ba yung ating sitwasyon dati? Hindi naman natin naririnig yan Pero the moment na narinig na po natin yun, doon na tumutubo yung pananampalataya. Sabi nga po, faith comes from hearing and hearing the word
of God. Kaya po, makikita po natin dito mga kapatid, pananampalataya ang susi sa ating kaligtasan. So from the beginning po mga kapatid, from Old Testament until now po, hindi nagbabago yung basihan ng Diyos pagdating po sa ating kaligtasan. At meron po tayong mga talata sa Biblia para po makita natin ang mga basihang ito. Una po, sabi po natin pananampalataya ang susi. Doon po sa sitwasyon ni Adan. So nilikha si Adan upang pagpalain at mga siwa, ngunit kailangan niyang sumampalataya at sumunod kay Yahweh. So tingnan po natin yan sa Genesis 2, verses 15 to 17. Ate Hana, kahit yung naka-red lamang po. Verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Okay, thank you Ate Hana. So nung nilikha po ng Diyos ang tao, in-exercise niya po ba niyo dito yung kanyang sovereign will? In-exercise niya po ba? Ay, parang wala po akong kausap pa. In-exercise niya po ba? Yes or no? Amen po. Amen po. Amen. So yes po, no? In-exercise po niya yung kanyang sovereign will. So yung pong paglikha, yung creation is an act of sovereign will. Yan po yung sovereign will na tinatawag. At ano po yung ibinigay na responsibility kay Adan? Sabi po ay pagyamanin at pangalagaan. So yan po yung pinaka-responsibility ni Adan. Sovereign will po yan ng ating Diyos. Yan yung gagawin mo, Adan. Pagyamanin mo at pangalagaan yung Eden. Yan po yung kanyang itinakda sa kanya. Pagyamanin at pangalagaan ang Eden. At sabi sa 16 to 17, Ate Hana, makikibasa nga po ulit. Verse 16, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alingmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Okay, thank you po Ate Hana. May free will po ba dito ang tao? O si Adan? Meron po, ano po? So ang sabi po sa kanya ay, makakain mo alinmang bungang kahoy, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inulit po ng Diyos, huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat pag kinain mo yon, mamamatay ka. Meron po bang free will si Adan dito? Meron po bang free will yung tao? Yes po. So meron siyang capacity to choose, to obey, or not. So nasa sa tao po kung susundin niya o hindi. Kasi po sinabi na po ng Diyos ang dapat niyang gawin, pero kapag hindi niya ginawa ang bagay na ito, nakasaad din po yung magiging kaparusahan. Di ba po? Kumbaga, nakalatag. O, Sarah, ito yung gagawin mo ha. Pag hindi mo to ginawa, ganito mangyayari sa'yo. So, yun po. Nasa kapasyahan ng tao. So, righteous po ba ang Diyos sa pagkakataon na kapag halimbawa ang sumuway po ang tao? Righteous po ba na parusahan niya ang tao kapag sumuway? Amen po. Bakit? Di ba po, maliwanag naman po sinabi. Pag kinain mo yan, anong mangyayari sa'yo? Mahirap po bang intindihin? Klarong-klaro po, di ba? So, yan po yung ibinigay ng ating Diyos kay Adan. Maliwanag po niyang sinabi kung ano yung kahihinatnan ng tao kapag siya ay sumuway. And kung makikita rin po natin, He is a righteous God. May parusa po. With reason po ba yung kanyang parusa? With reason po, ano po? So dito po kinakailangan na manampalataya para magawa po yung mandato na pagyamanin at pangalagaan ang Eden. Klarong-klaro po yan sa kanya. Parang, bigla ko po naalala, yung parang sa kalsada po, ano po, nakalagay sa mga footbridge. Bawal tumawid, nakamamatay. Binago na po nila. Bawal tumawid, may namatay na. Di ba po klaro naman? Pero bakit kaya yung mga Pinoy, nakalagay na, may footbridge na ginawa, sa ilalim pa rin tumatawid. Naalala ko po nung last time sa Parañaque, meron din pong footbridge doon, dahil nga po medyo mataas, ang tao gusto niya yung hindi mahihirapan. So, tumawid po kami doon. Sinigawan po kami ng traffic enforcer.
Hoy, mga teacher pa naman kayo! Hindi kayo sumusunod dyan. Simula po noon, kahit po nahihirapan ako, St. Dominic, doon po sa taas, talagang, sige po, kasi hindi ko na po makalimutan yun. Teacher pa naman, naka-uniform pa ng Ramon Pascual, kitang-kita. Baka po pag nagtuturo ako sa mga bata, hindi na ako maging, ang tawag po doon, credible. Si Teacher Sita, tinuturo na tamang pagtawid. Ikaw nga, last time, nasa ginagawa ka eh. So, kumbaga, naroon po talaga yung kinakailangang sumunod. Parang sa mga anak din po, di ba? O, pag di mo to sinunod, ito ang mangyayari sa'yo. No po, nilalatag po ng ating Diyos. So, pangalawa po, pananampalataya ang susi, kay Abraham pa rin po. So, tinawag ng Diyos si Abraham, ngunit kinailangan pa rin niyang sumampalataya upang makamtan ang katwiran mula sa ating Diyos. So sabi po dyan sa Genesis 12, 1-4, Ate Hana, makikibasa po ulit. Kahit po yan lang po muna. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Okay, salamat po Ate Hana. So kung titignan po ba dito, si Abraham po ba ay sumunod? Sumunod po ba? Ayan, di pa po makita Ate Sita kasi wala pa po dyan yung mga talata na sumunod siya. Pero actually, sumunod po si Abraham dyan po. At yung pagsunod po ba ay tanda ng pananampalataya? Amen. Yes po, no? Kasi hindi ka naman po susunod kung wala kang pananampalataya sa taong o dun sa nagpapasunod sa iyo, di ba po? Bakit ako susunod sa'yo? Hindi ko nga kita kilala. So, meron po siyang pananampalataya sa ating Diyos. So, siya po ay sumunod at nanampalataya. At naririto po iyan, yung kanyang pagsunod sa verse 4. Sabi po dito, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. At ganun din po, makikita natin yan dun sa Roma. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuring na ng Diyos na matuwid. So makikita po natin na pananampalataya ang susi. Ano po? Okay? So pangatlo po, ang Israel ay pinagpapala kung sumusunod at kung sumusuway naman ay isinusumpa. So nakalagay po yan sa Deuteronomy 28 verses 1-2 at saka po sa 15. Ate Hana, makikibasa po ulit. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na iyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos niyong si Yahweh. Okay, salamat Ate Hana. So meron po bang requirement para pagpalain ng Diyos? Base sa mga talata. Opo, ano po ito? Kailangang sumunod at, ayan po, tuparin yung kanyang mga utos. So dahil po ang pagsunod, sabi nga po natin kanina, ay tanda ng pananampalataya. At kung hindi nyo susundin o kayo ay susuway, sabi po dito sa verse 15, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod, ano po mangyayari? May mga sumpa pong nakalagay po doon. So parang napaka-basic Ate Sita, ano po? If you will obey, you will have the blessing. If you will disobey, you will have the curse. Simple. Kumbaga sa mathematics, napakasimple namang equation yan, Ate Sita. Pero, ang sabi po natin dyan, nasa kapasyahan ng tao. Free will ang magaganap po dyan. So, righteous po ba ang Diyos sa pagkakataon na yan? Kung susunod po ang Israel, mangyayari yung pagpapala. Kung susuway po sila, may parusa o sumpa. So, kailangan po talaga ng pananampalataya para makamit yung pagpapala. Pang-apat po, namatay ang Panginoong Hesus para sa lahat, ngunit ang sumasampalataya lamang ang maliligtas. Okay, tingnan po natin sa ating memory verse. Sabi po dito, sa John 3,
16 16 to 18, Ate Hana, kahit po yung 16 muna. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, nung sinabi po ba ng Diyos na ito yung panuntunan ng tao, upang ang tao ay maligtas, in-exercise na po ba dito ulit yung kaniyang sovereign will? Yes po. Itinakda po niya ang basihan kung papaano maliligtas ang tao. At paano po? Sabi po dito, ang sinumang sumampalataya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, mahal po ba ng Diyos ang lahat? Amen. Mahal po niya, ano po? Kaya nga po, ibinigay niya po yung kaisa-isa niyang anak eh. Yung monogenes. Walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Para sa ikaliligtas ng lahat ng sangkatauhan at kabilang po tayo dyan, mga kapatid. Lahat ng tao, lahat ng nilalang. Ang sino mang sumampalataya, sabi po, ay hindi mapapahamak. Pagpapala po ba yan? Pagpapala po ba ang hindi mapahamak? Amen. So pagpapala po yan, mga kapatid, kasi po, di ba po, hindi tayo mapahamak, kumbaga, maliligtas po tayo. Dahil din po, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagpapala rin po ba yon? Amen. So makikita rin po natin dito kung yung free will ng tao na sinasabi natin kanina. Di ba po? Sabi po dito, ang sino mang sumampalataya. So, ibig sabihin, nasa sa tao. Sasampalataya ka ba o hindi? Dahil kung sasampalataya ka, ito yung mangyayari sa'yo. Hindi ka mapapahamak. At kung hindi ka naman sasampalataya, nandyan din po. Righteous po ba? Makatwiran po ba ang Diyos? Amen. So, kung titignan po natin, makatwiran at makatarungan po ang ating Diyos. So, kung maparusahan ka man dahil sa hindi mo pagsampalataya, ay desisyon mo po yun. Nasa sa atin po, mga kapatid, kung sasampalataya ka o hindi. At nakalagay po dyan, kapag hindi ka sumampalataya, mapapahama ka. Again, simple equation. Ano po? Na ibinibigay sa atin. Mananampalataya ka, ito ang kahihinatnan mo. Pag hindi ka sumampalataya, ito ang kahihinatnan mo. Righteous po ba ang Diyos doon? Yes po. So talagang nasa tao po ang desisyon. So inilatag na po ng Diyos beforehand sa tao kung ano mangyayari sa kanya kung siya po ay susunod at kung siya po ay hindi susunod. Makikita po natin dyan yung katarungan po ng ating Diyos. So sabi pa po dito sa verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Righteous po ba? Makatarungan po ba ang Diyos? Amen po, mga kapatid. So kung titignan po, pananampalataya ang susi po. Para tayo ay pagpalain, pananampalataya po. E paano, Ate Sita, kapag hindi? Anong consequence po kapag ang isang mananampalataya o ang isang tao, isang Kristiyano, ay tumalikod? Ano po yung consequence nito? So, tingnan naman po natin yung consequence. Ang pagtalikod naman ay nagdadala ng kapahamakan. Sabi po dito, ang bayan ng Israel na hinirang ay napahamak maliban kay Moises, Joshua, at Caleb. Makikita po natin yan sa Hebreo 3, verses 12 to 19. So, sabi po natin dito, ang bayan ng Israel. Sino po yung bayan ng Diyos? Israel. Na kung sa kasalukuyan po ay may nagaganap po na hindi magandang sitwasyon po doon. Ano po? So, ang Israel po, ang bayan ng Diyos, hinirang po ba sila? Yes po. Amen po. Ano po ang nangyari sa kanila? Napahamak. Bayang hinirang na po ito, mga kapatid ha. Pero, sila po ay napahamak. So, tingnan po natin sa mga talatang nabanggit. Ate Hana, yung naka-red po.
Mga kapatid, ingatan niyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Ayan, thank you Ate Hana. So, hindi ko na po siya babasahin, pero ang karamihan po dyan, sabi dyan, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pa ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Actually, nabanggit na po sa verse 19, sabi po dito, maliwanag kung ganon na hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya. Nawawala po ba ang pananampalataya? Nawawala po ba? Yung mga nasa likod po ba, nawawala po ba ang pananampalataya? Ay, hindi daw. may gumanon naman, nakita kong gumanon. Nawawala po ba ang pananampalataya? Yes po, nawawala po. Bakit? Sapagkat nga po, may free will tayo eh. Ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo po kung ikaw ay mananampalataya o hindi. So, kailanman po ay hindi ginalaw ng Diyos ang free will ng tao. Kaya po, possible po na mawala ang pananampalataya. Pangalawa po, ang mga nanampalataya na ay maaari pa ring tumalikod at mapahamak. Nanampalataya na po ha, pero maaari pa ring tumalikod at mapahamak. Ano po ang sinasabi sa Hebreo? Sabi niya po dito, Ate Hana, yung naka-red po, Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? okay, thank you, Ate Hana. Ang sabi po nung iba dyan, ay hindi naman talaga naging Kristiyano ang mga yan. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Hindi daw po mga Kristiyano yung mga yan. Pero excuse me po mga kapatid, tingnan po natin sa mga sumunod na talata. Dati, naliwalagan na sila. Di ba po? Nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag pagdating ng mahayag sa panahong darating. So yan po ba ay masasabi po ba natin hindi Kristiyano? Kristiyano po, di ba? Naliwanagan na sila, nakalasap na ng makalangit na kaloob. Ano pa po? Tumanggap ng Espiritu. So, ibig sabihin po, sila ay Kristiyano. Sapagkat hindi naman po sila mabuborn again kung hindi sila naging Kristiyano. Hindi po malalasap ang mga bagay na yan kung hindi po sila naging Kristiyano. So, ibig sabihin po, kapag ang isang tao ay in-exercise ang kanyang free will na tumalikod, siya ay mawawalan ng pananampalataya. So, free will pa rin po ito mga kapatid. So, laging nasa kapasyahan po natin, laging nasa kapasyahan po ninyo ng bawat isa kung siya po ay mananampalataya o hindi. At nawa po, dito po sa atin, sa JF Bangkal, ay wala pong tatalikod sa pananampalataya. Amen po ba? Pwede pong pakisabi nyo sa katabi nyo, kapatid, ayan, huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ayan, sumagot po ba sila? Sagutin nyo po. Ayan. Kasi kung didesisyonan po natin na tatalikod tayo sa ating pananampalataya, nailatag na po ng Diyos kung anong mangyayari po sa inyo or sa atin. Kapahamakan lamang ang idudulot nito. Maliwanag po ba? Maliwanag po. Sige po, sunod po tayo. Ayan. Pangatlo po, ang mga naitala na ang pangalan sa aklat ng buhay ay maaari pa ring matanggal o maalis. Napansin po ba natin yung salitang naitala na? Naisulat na. Di ba po? Ibig sabihin, nandun na sa aklat ng buhay. Kaso lang po, maaari pa rin palang matanggal. Ano po?
Kasi nga po, nasa kapasyahan ng tao kung siya ay mananampalataya o hindi. Sabi po sa pahayag, 3, verses 4 to 6, Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit. Kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Okay, salamat po Ate Hana. So sabi po dito, kung ang isang tao ay nagtagumpay sa kanyang pananampalataya, ano po yung mangyayari? Sabi po dito sa nakapula, siya ay dadamtan ng puti. At sabi pa po doon, kailanman ay hindi ko buburahin ang pangalan. Ayan, buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. So, yan po ang mangyayari kapag ang isang tao ay nanatili at nagtagumpay sa kanyang pananampalataya. Eh, paano Ate Sita kapag hindi nagtagumpay or bumigay sa pananampalataya? Along the way ay hindi po kinaya, ano po? Ano po yung mangyayari sa atin? So mga kapatid, nakakalungkot man pong pakinggan, pero maaari pong matanggal yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Aalisin po ng ating Diyos. Kaya po, kinakailangan po talaga na alagaan yung ating pananampalataya. Kailangan pong i-workout talaga. Kailangan pong ang tawag doon, ine-exercise talaga po yan. Kasi kung tayo po ay pabanjing-banjing lang, a-attend lang, ganito lang, every Sunday lang, hindi tayo a-attend ng mga inilalatag ng iglesia, mga trainings, or yan, kagaya nga po ng isa, di ba, yung simbahay natin. Kung ganun-ganun lang po yung gagawin natin, talaga pong mahihirapan tayo. Kaya po talagang ini-encourage lagi kapatid. O, kagaya po kanina, ang daming announcement ni Ate Hana. Sa mga kabataan po na wala pang anong tawag po dito? Ministeryo. Nasasayang po yung mga panahon. Yung kalakasan po ninyo, yung talento ninyo na dapat ay naibibigay na sa ating Diyos. Hihintayin po ba natin na maging matanda pa muna tayo bago tayo maglingkod? Nasasayang po. So kung may talento po tayo, maaari po nating gamitin sa ating Diyos. Kasi kung sa ibang mga bagay nga po, di ba, nakakagawa tayo ng paraan. So italaga na po natin. Bakit? Kasi hindi naman po yan sa ating kalugihan eh. Kasi nade-develop po yung ating pananampalataya pagdating sa mga ganyan. Okay po? So, wag po kayo magagalit po sa akin, ano po? So, sa mga kabataan, ina-encourage po namin kayo. Sa music, ayan po. Kung kaya po ninyo na magtalaga na every, kailan ba Ate Hana, Friday or Sunday, kasi gano'n naman po talaga yun noon eh. Si Ate Hana, dati naman po, di ba? Bata pa lang yan, pero ngayon, bata pa rin. So, kidding aside po, kasi para natitrain na ngayon pa lang. Na itatalaga mo na yung sarili mo sa ating Diyos. Kasi pagdating ng panahon, sa takdang panahon, yan din po yung gagawin natin. Eh paano kung dito hindi natin na-exercise? Okay po? So, yun po, ano po? Pangalawa po, ano yung kahulugan ng pagpili sa atin ng pagtatalaga ng ating Diyos? So, yung una po, dahil pinagpala na tayo dahil sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, actually, ito po talaga yung start kung bakit tayo pinagpapala. Dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. At pangalawa po, tayo ay pinagpala na. Ay, past tense na naman po, ano? Pinagpala na ng lahat ng mga pagpapalang espiritual. So, makikita po natin sa mga talatang 3 hanggang 13. Pero ipabasa lang po muna natin yung, kahit yung verse 3 lang, Ate Hana. Verse 3, Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayong lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay, salamat po Ate Hana. So sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus, hindi po winidhold ng ating Diyos Ama yung mga pagpapalang marapat nating tanggapin. At mararanasan lamang po ito ng mga taong
sasampalataya sa Panginoong Jesus. Ang sabi po dyan, ilan po bang pagpapala? Ilan po? Ilan po? Lahat ng pagpapalang espiritual. So, yan po yung ating natanggap o ipinagkaloob ng ating Diyos. So, ano po ang dahilan? Bakit tayo pinagkalooban ng mga pagpapalang iyan? Walang iba po dahil sa... Kaya napaka-importante po talaga ng pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, yung ating pananampalataya sa Kanya. So bakit po natin kailangang matanggap ang mga pagpapalang espiritual na ito? Yan, pagpapalang espiritual at makalangit. So ano po bang magiging use nito sa ating buhay? Yan po ay mga kailangan natin sa ating buhay, pananampalataya, upang tayo ay magtagumpay, upang sabi nga po kanina, magdadamit ng puti, at upang hindi matanggal yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Now, ang tanong po, Ate Sita, ano po yung mga pagpapalang iyan? So, sino po yung gusto ng pagpapala? Parang last week po, parang may sumigaw. Sino gusto pagpapala? Ay, talaga naman pong, lahat naman po, gusto ng pagpapala. So, isa-isahin po natin yung mga kapatid. Una, tayo ay pinili niya bago pa man likhain ang sanlibutan na maging banal at walang kapintasan sa Kanya. So, pagpapala po ba ang mapili ng ating Diyos? Pagpapala po ba? Amen. So, paano naman po, kasi may nabanggit po dyan na maging banal at walang kapintasan. Paano po naging pagpapala yung tayo'y maging banal? Paano po naging pagpapala ito? Nagiging pagpapala po yan mga kapatid sapagkat, di ba po, bago naman tayo nakipag-isa sa ating Panginoong Jesus, ang pananaw po ng ating Diyos ay tayo ay, ano pong pananaw ng ating Diyos sa ating kalagayan? Yan, tayo po ay, makasalanan. Tayo po yung mga kaaway ng ating Diyos. Bakit nga po? Sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay makasalanan. So, hindi po tayo kabilang dun sa tipan. Wala po tayong pag-asa. Wala tayong Diyos. So, ngayon po, ninanais ng Diyos na tayo ay maging banal at walang kapintasan sa Kanya. So, imagine po, from darkness into marvelous light na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yan po ba ay pagpapala sa atin? Amen. Pagpapala po, napakalaking pagpapala kung titignan po. Kasi kung makikita natin ang ating kalagayan dati, ay walang-wala po talaga tayo. Pero dahil sa pag-ibig po ng ating Diyos, ay isang malaking pagpapala po ang mapili ng ating Panginoon. Tingnan po natin, sabi nga po dito, bago palikhain ang sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging sa Kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Sabi po dito, pinili niya na tayo or pinili na po tayo ng Diyos upang maging Kanya. Now, ang tanong po, kailan? Kailan po naganap yung pagpili ng ating Diyos? Ayon po dyan, sabi po, bago pa likhain ang sanlibutan. Kaso lang, Ate Sita, bago palikhain ang sanlibutan, nag-i-exist na po ba tayo noon? Nag-i-exist na po ba tayo noon? Wala pa po, di ba? Kahit po yung mundo, wala pa rin kasi bago pa likhain ang sanlibutan. So, paano nangyari yung pagpili, Ate Sita? So, paano tayo pinili ng Diyos samantalang wala pa naman yung sanlibutan, wala pa yung mundo? Ibig sabihin po ng pagpili ng ating Diyos dyan para maging Kanya, kung titignan po, sabi po, ibig sabihin po ba dyan ng ating Diyos na pinili niya na tayo bago pa mangyari ang sanlibutan o malikha yung sanlibutan? Siya na po ba yung nag-decide noon? Paano po natin sinasabi yung, Ate Sita, di ba, we have our own free will Kaso pinili na ng Diyos. Kung sinasabi po natin na ang Diyos ang pumili sa atin bago palikain yung sanlibutan, ibig sabihin po na ang Diyos na ang nag-decide para sa atin as individuals. So, ibig sabihin, siya po ang nag-decide, hindi tayo.
Paano po kaya yun? Kaya po talagang, controversial po talaga ito eh. Kasi po marami na rin ang talagang iba-iba yung naging interpretation po dito. Isa na lang po dito yung isang grupo, mga kapatid, yung tinatawag na Calvinist. Alam niyo po yung kanilang sinasabi dito sa kanilang doktrina na ito daw po ay unconditional election. So ano po ibig sabihin ng unconditional election? Ang Diyos po ang nagpasya para ang isang tao ay maborn again. Kasi sabi, pinili niya na tayo eh. Paano po yung sinasabi na yung pagpapasya po natin, asan po doon? Sariling kapasyahan. So tama po ba yung kanilang ganoong interpretation? Ano pong sinasabi kanina doon sa mga talatang John 3:16? Ang sino mang sumampalataya ay, di ba, maliligtas po, at ang hindi, mapapahamak. Kaya po, itong verse po na ito ay maraming interpretation na nagawa. Na yung kanila po talaga ay, dahil nga po, bago palikain ng sanlibutan, hindi tayo pwedeng magpasya. Dahil pinili niya na tayo. Tama po ba na wala tayong participation dun sa ating kaligtasan? Meron po, di ba po? Para mas maintindihan po natin, mga kapatid, hinihingi po kasi ng ating Diyos na tayo ay manampalataya sa Kanya. So, pinili niya na tayo sa pamamagitan po nino. So, nangyari po yan, mga kapatid, sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Sino man po ang mananampalataya, yun po ang sinasabi ng Diyos na pinili. So, tingnan po natin yung isang illustration dito. So, dito po, nasa left side, yung mga tao na yan, sa first group, sila po yung yan po yung sinasabing lahat ay tinawag ng Diyos. Ang sabi po, ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, naroroon pa rin po yung calling ng Panginoon para makapag-decide ang tao. So, saan ka? Salvation na nagmumula sa Panginoong Yesus o dito ka sa lake of fire o dun sa kaparusahan. Kailan po nagiging effective yung pagpili ng Diyos sa atin? So, nagiging effective po yan, mga kapatid, kung tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Ayun po, kapag pinili ng tao na manampalataya sa Panginoong Jesus, ayun po, sa taas, sa salvation in Christ. Ito po yun. At kapag ang isang tao ay nanampalataya na sa ating Panginoong Yesus, dito na po tayo masasabing chosen and predestined. Nasa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Jesus. Paano, Ate Sita, yung sinasabing beforehand ay pumili na ang Diyos? So ano po ba ibig sabihin nung nag-create o beforehand ay nangyari na po yan? So ang sinasabi po dyan, mga kapatid, beforehand pa lang po ay nag-create na ng plano ang Diyos para sa ikaliligtas ng tao. So kumbaga, nung nilikha niya po ang tao, created na po yung plano niya. Kasi ang mangyayari po, dahil may kapilian nga po ang tao, di ba? Si Adan, kung magkakasala siya, kung hindi siya magkakasala, ito ang plano ko. Si Adan, kapag nagkasala, ito ang plano ko. So doon pa lang po, created na yung plano ng ating Diyos. So yun po yung isa sa sinasabi po dyan. Kasi hindi po ginawa ng Diyos na pumunta siya sa lupa para sabihin, ikaw, Ate Sara, ligtas ka. Ikaw, Ate Nanette, ligtas ka. Ikaw, Kuya Magget, hindi. Ikaw, Kuya Russell, hindi. Hindi po ganun yung ginawa ng Diyos. Kasi matatamaan po yung panuntunan niya doon sa free will ng tao. Siya po ay gumawa na ng plano at inilagay na yung mga panuntunan kung papaano maliligtas ang isang tao, isang Kristiyano. Kaya po, medyo naguguluhan dun sa sinasabing before the world was created, yung bago likhain ng sanlibutan. Pero ang talaga pong tinutukoy po doon ay ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Pero mapangyayari po yun, mga kapatid, sa ating pagpapasya. Kaya kung hindi mo po pipiliin yon, alam mo po kung ano yung kahihinatnan po ninyo. O ano po yung kahihinatnan natin.
So, ganun po yung sinasabi niyan before the world was created. Nakaplano na po sa ating Diyos kung paano maliligtas ang tao. At yun po ay nagiging effective, sabi nga po natin, the moment na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Clear po ba? Maliwanag po ba? Amen. Sa ilan po nagiging effective yung pagpili? Yes. Kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesus. Okay po. So pangalawa po, pinili o itinalaga tayong maging mga anak niya sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi po sa verse 5 to 6, Ate Hana, kahit yung 5 lang. Pinili o tinalaga niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Okay, thank you Ate Hana. So papaano po naging pagpapala kung tayo ay itinalaga ng Diyos upang tayo ay maging anak niya? Sino po dito yung naging anak? Sino po yung, parang lahat naman po tayo, anak, no? Hindi naman po pwede maging sigaw na lang po tayo, basta lang tayo lumitaw, ano po? So lahat po tayo ay naging anak. So ibig sabihin po kung lahat tayo ay naging anak, at kapag sinasabing yung mga anak ay may relasyon po sa ating ama o magulang, ano po yung meron? Ano yung benefits po ang makukuha natin kapag tayo ay anak o may relasyon sa ating mga magulang? Di ba po kung ano yung meron ang magulang, meron din sa anak, di ba? Mararanasan mo. Kung anong meron si parents, ganun din yung mararanasan po natin. So, kasi po, meron tayong relasyon sa isa't isa. At ano po yung nagiging implication naman kapag nalaman natin na tayo pala ay mga anak ng Diyos? Anong implication po natin sa pagkakataong ito, mga kapatid? Pag nalaman po natin na tayo ay mga anak ng Diyos, ibig sabihin po, kung ano po yung meron ng Diyos, meron din tayo. Mararanasan din po natin. Kaya po mga kapatid, kapag sinasabi nating tayo yung mga anak ng Diyos, tayo po'y namumuhay ng mga anak ng Diyos. Kasi hindi naman po dapat, hindi tayo gagawa, di ba po, kapag tayo anak, hindi po tayo gagawa ng isang bagay na ikahihiya ng ating magulang, ng ating ama, di ba po? Hindi po natin dapat ginagawa iyon. Bakit po? Sapagkat, kung hindi natin nais maipahiya yung ating mga magulang, kasi po, di ba po, minamahal natin siya. Ginagalang po natin siya. Di ba, mga anak, mga kabataan, ayaw nating ipahiya yung mga magulang natin. Oh, yes. Thank you. Sa likod, ano po? So, dahil nga po naroroon yung paggalang at pagmamahal po natin. Ano naman po ang gagawin nating mali o sino po yung napipintasan kapag may mali tayong nagawa? Magulang. Kagaya po pag halimbawang sa school po, pag nagkakarambola, nag-aaway, ang lagi pong tanong, sino ba magulang nito? Pag may honor ang anak, sino magulang niyan? Di ba? Merkado pala eh. Balenya pala eh. Balenya talaga eh, no? So, ganun po. Kung ano po yung ginagawa natin bilang mga anak ng Diyos, dapat nagbibigay rin po siya ng parangal sa ating Diyos. Kaya po hindi pwede mga kapatid, contradiction po na isang Kristiyano ay nagsasabing Kristiyano, pero namumuhay naman po sa kasalanan. Namumuhay naman po sa hindi magandang sitwasyon. Pero, Kristiyano. So, Kristiyano po ba? Talagang matatawag po iyon. So, hindi po, ano po? Sapagkat sabi nga po dun sa verse 4, pinili niya na tayo. Upang maging banal. Pinili niya na tayo upang maging anak niya. Kaya po, bilang mga Kristiyano, panindigan natin to. Ano po? Panindigan po natin na tayo mga anak ng Diyos. Kaya kinakailangan po nating alagaan yung pagiging anak ng ating Diyos. Kapag nagkamali po tayo, ang nabibigyan ng kahihiyan din po ay ang ating Diyos. Pero kung maganda naman po, ang ginagawa po natin, ay di napaparangalan po ang ating Diyos. Ganun lang din po siya kasimple. Okay po? So, pangatlo po, tinubos niya tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Ano po ang sabi dyan sa verse 7, Ate Hana?
Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Thank you, Ate Hana. So, bakit po tayo tinubos? Sapagkat tayo po ay nakasanla. Sino po yung... Wag na po yung itaas. Sino po nagsanla dito at nagtubos? Parang ganun po eh. Nakasanla po tayo. At so bakit po tayo nakasanla? Ano po yung sagot nyo kanina? Dahil sa ating mga kasalanan. At hindi po tayo makakaalis sa pagkakasanla pong iyon. Bakit? Kasi kailangan po ng pangtubos. Kailangan po ng tutubos. So, yun po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo. Tinubos niya tayo. Sa pamamagitan po ng kanyang dugo. At hindi lang po tinubos, may pagpapatawad po na nangyari. Pagpapala po bang mapatawad sa ating kasalanan? Amen. So, napakalaking pagpapala po niyan. Ibig sabihin, binibigyan po tayo ng fresh start ng ating Panginoon sa ating buhay. Kung natubos na kita, magsimula kang muli. Binayaran ko ang iyong kasalanan at pinatatawad kita sa iyong kasalanan. So lahat po ng kasalanan, mula nung mga bata pa po tayo at hanggang ngayon, yun po ay pinatawad na ng ating Diyos. Pagpapala po ba yun? Amen. So kahit po ngayon nga kahit di ba po minsan nakakagawa pa rin tayo ng mga pagsalangsang sa ating Diyos, ay nararanasan pa rin po natin yung pagpapatawad po niya. Kaya napakalaking pagpapala po niya na mayroong nagtubos ng ating pagkakasanla sa Diyos. Kaya po iyan ay isang pagpapala sa ating buhay. Pang-apat po, ito po yung isa pa ring pagpapala, ipinaunawa niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban na isasakatuparan pa lamang. Sabi po sa verse 8-9, Ayon sa kanyang karunungan at kaalaman, ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. So ano po ba yung sinasabi dyan na ipinaunawa sa atin ng Diyos yung kanyang kalooban? Ano po ba yung kailangan nating maunawaan o ano po yung hiwaga na sinasabi po dyan? So kasi po nung una, ang akala po ng mga tao na ang maliligtas lamang ay ang bayan po ng Diyos. Ang bayang hinirang kundi ang Israel po. Bakit? Kasi nga po, siya yung hinirang siya yung bayan ng Diyos. Pero, may plano po ba ang Diyos sa mga hindi bayan ng Diyos o dun sa sinasabi nating mga hintil? Meron po. Yun po yung isang hiwaga na ipinaalam po sa atin. Na kung dati, Israel lang naman, bayan ng Diyos lang maliligtas. So ngayon po, ipinagkaloob po sa atin yung karunungan na iyan na maunawaan po natin. So hindi lamang po yung Israel ang maliligtas, kundi yun din pong mga hintil o yung mga hindi bayan ng ating Diyos. Pagpapala po ba yun? Pagpapala po ba? Amen. So isa rin pong pagpapala yun, mga kapatid, kasi kung hindi po ito ginawa ng Diyos, ay malamang sa malamang, wala po tayo dito. Hindi po mangyayari yan. At ano pa po yung isa sa pinaka-grand plan ng ating Diyos? Sabi po sa verse 10, Verse 10, pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. sabi po dito, nilikha sa langit. Meron po bang nilikha sa langit? Meron po. May nilalang po ba sa lupa? Meron din po. So ano po ang gagawin ng Diyos sa kanila? Yes, sila po ay ipapasa ilalim kay Kristo or sa pamamahala ng ating Panginoong Jesus. At yun po ang pinakamahalaking or pinakamahalagang event na mangyayari sa mundo. In fact, sa buong universe po. Yung pagdating ng takdang panahon. Isang event na napakalaki na hindi po natin dapat palagpasin. Now, kung yun po ay isang event na hindi dapat nating palagpasin, parang ano po isang K-pop artist na pupunta sa Pilipinas. Na talaga namang, lalo na po pag may concert, talaga namang bibili yan ng ticket.
Kahit napakamahal pa niyan, masaksihan lamang niya yung concert na ito. Bakit? Kasi once in a lifetime event lang yun na pwedeng mangyari, ano po? Pero how much more po? Yung pagdating po ng takdang panahon, papaano po natin ito aasamin? Papaano po natin ito paghahandaan? So, dapat po ay mapasama tayo sa event na yan. Dahil kung hindi, naku, mamimiss po natin yan. Yung malaking, bakit po kinakailangan natin siyang nandyan tayo sa event na yan? Kasi po may part po tayo dyan eh. May parte tayo dyan. So, ano po yung gagawin natin? Ngayon pa lamang, kung nagnanais po tayo na masaksihan ang ganitong event. So, dapat po, ngayon pa lamang, ay pinapaghandaan na natin. Ano po yung paghahanda? Kinakailangan po na yung pamumuhay natin ay nagiging kalugod-lugod na sa ating Diyos. Kasi po, darating po ang Panginoong Hesus na siya yung maghahari sa lahat. Now, tignan po natin, di ba po pag halimbawa may, sa mga politiko po, di ba po kapag may bagong presidente, anong ginagawa nila? Yung mga partido po, anong ginagawa po nila? Diba? Lumilipat, sumasama dun sa partido ng presidente. Bakit po? Abay, kasi may kapangyarihan sila eh. Sila yung mamumuno eh. Sila yung, kumbaga, nasa kanila yung kapangyarihan. So, kailangan makalapit tayo sa kanila para may power. Ano po? So, tayo mga Kristiyano, paano po tayo makakalapit sa ating Panginoong Hesus? Sapagkat sabi nga po natin, darating ang takdang panahon na siya yung maghahari at mamumuno sa lahat. Kaya nga po mga kapatid, ngayon pa lamang po dapat pinaghahandaan na natin. Hindi po yung kung ano-anong bagay na maaaring makapagpalayo sa ating Diyos. So, sino po yung gustong makasama dyan? Ay, iilan lang. Iilan sa likod po, wala. Ayaw niyo po masaksihan tong event na to? Sino po yung gusto makasama? Sige po, huwag kayo mahiya. Libre naman po yan eh. So, sana po magkakasama tayong masasaksihan ang bagay na yan. So, wala pong sanang bibitaw, wala sanang mawawala sa upuan. Sana nasa unahan tayo. Ano po? So, kasi po, isang beses lamang po yan mangyayari at yan na po ay sa katapusan ng mundo. At panglima po, tumanggap ng mana sa verse 11. Sige, verse 11, Ate Hana. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. So, Ate Sita, nasan dyan yung tinanggap na mana? Parang wala naman. So, tingnan po natin sa English translation, sa NASB. Sabi po dito, in Him, we also have obtained an inheritance. Yung mana. Sabi po yan sa NASB. At sa NLT rin po, yan din po yung nakalagay. We have received, past tense na po ulit, an inheritance from God. So, meron po pala tayong mana mula sa ating Diyos. Base po sa talata, we have received an inheritance from God. Now, sino na po sa atin ang nakatanggap ng mana? Meron na po ba? Sa ating mga magulang, may nakatanggap na po ba ng mana? Meron na. Si Dorothy nagtataas ng kamay. So, sino pa po nakatanggap ng mana? Ate Sita, wala kasi kaming ari-arian. Wala kaming pamana. So usually po, dahil nga po, kung ano man ang pag-aari ng magulang, maaaring maipasa sa anak. So, ibig sabihin po ng mga talatang ito na meron tayong tinanggap na mana. Sabi nga po natin, past tense na, receive. So, ano po yung mana na tinutukoy po dyan? At bakit natin siya kailangang pahalagahan? Alam niyo po yung mana sinasabi dyan? So, yung manang tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay yung ating kaligtasan. Yung ating buhay na walang hanggan. Yun yung ating pribilehiyo sa kaharian ng Diyos bilang kanyang mga anak.
Yun po ba ay pagpapala? Pagpapala po ba? Amen po. Yung makasama ka po doon, ano po, sa buhay na walang hanggan, ay pagpapala. Imagine po, no, may privilege tayo doon sa kaharian ng Diyos, na dahil nga po tayo mga anak ng Diyos, makakasama po tayo doon. Asamin po natin yon, mga kapatid, na tayo ay makasama po doon. Mayaman po ba ang Diyos? Amen. So in fact, He owns everything. Sabi nga po, ano. So kung mayaman ang Diyos, at He owns everything, ibig sabihin po, maaari po nating ma-enjoy ang lahat ng pag-aari ng ating Panginoon. So ano po ngayon yung magiging consequence kapag halimbawang nalaman po natin na may mana po pala tayo eh? No? Magpapakamatay pa po ba tayo sa pagtatrabaho 24/7? Pero hindi naman po natin sinasabing, masama palang magtrabaho. Wala naman pong ganun, ano? Ibig sabihin, talagang yung buhay mo ay nandun na lang sa pagtatrabaho. Tapos malalaman natin na may mana pala tayo. Bilang mga anak niya, ito pala yung pwede nating makamtan. So, wala pong katumbas na halaga ang bagay na iyan dito po sa mundong ito. Hindi sa mga material na blessings po ang tinutukoy po dyan. Ibig sabihin po, tayo yung mga anak niya, at ang Diyos ang ating Ama. Kaya isa po yung malaking pagpapala. Okay? At panghuli po, pang-anim, tayo ay pinili upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Yan po ang nakalagay sa verse 12. Kaming mga unang umasa sa kanya ay pinili niya at ihinirang upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. So kung titignan po, bakit po ba ginagawa ng Diyos ang lahat ng ito para sa atin? Anong purpose po nito? So walang iba po kundi parangalan ang kanyang kaluwalhatian. So sabi nga po, He is a gracious God, mapagmahal na Diyos, mahabaging Diyos, transforming a sinner into a holy child of God. So, ganyan po ang ninanais ng Diyos. Kaya nga po, kung dati po, tayo ay nagsisinungaling, kung tayo ay lasenggo, kung tayo ay, maraming bisyo, pero tayo po ay na-transform na ng ating Diyos pagdating sa kanyang harapan. Na tayo po, walang ibang hinangad ng Diyos, kundi maging banal sa kanyang paningin. Yun po ba ay isang parangal sa ating Diyos? Parangal po ba yon sa ating Diyos? Amen po. Sapagkat siya po yung gumagawa sa ating buhay upang tayo ay maging banal, upang sa ganon ang ating buhay Kristiyano ay maging karangalan sa Kanya. So, mga kapatid, yung lahat po ng yan, 6 po yung ating natanggap na pagpapala mula sa ating Diyos. Patuloy po nating asamin na maparangalan ang ating Panginoon dahil naibigay na po yung mga pagpapalang yan eh. Kaya nga, pangalagaan po natin yung ating buhay pananampalataya. At panghuli po, last na po ito, tayo ay pinagkalooban ng banal na espiritu. Sabi po sa verse 13 to 14, yung nakaread na lamang po, Ate Hana, ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak or seal ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin. So, yung Holy Spirit po, sabi po dito, ay siya ang tatak. Kaya nga po, di ba, ito yung pag-aaral natin last week. Siya po yung seal sa atin na tayo ay hinirang ng ating Diyos. So, paano po kung ang banal na Espiritu ay wala sa atin? Ano pong mangyayari? So, ibig sabihin lamang po, wala tayong seal or tatak na kabilang tayo sa pinili ng Diyos. So, ibig sabihin natin, Sita, mahalaga talaga ang banal na Espiritu? Yes po. Hindi ka kabilang sa kanyang pinili kung wala sa'yo ang banal na Espiritu. Kaya sabi nga po last week, kailangan natin ang banal na Espiritu. Ano pong sabi dun sa English translation? You were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise, who is a first installment of our
inheritance. Paunang bayad, down payment. Ibinigay na po yung Holy Spirit bilang down payment or paunang bayad. So, ibig sabihin po ay ano man po yung ating tinatamasa sa mga oras na ito, ay wala pa actually sa kalingkingan nung benefit na pwede nating makamtan pag nalubos na po yung karangalan po ng ating Diyos. Walang-wala pa. Pakakatiting pa lang po yung nararanasan po natin. No? Kaya napakahalaga po ng banal na spirito. At ito po ay hindi dapat natin ipagsawalang bahala. So, kinakailangan po natin ang banal na spirito sapagkat, sabi nga po natin, ang banal na spirito, siya yung nagbibigay ng kapangyarihan. Yung power po saan? It's either, di ba po, mahalin yung ating kaaway. Dati po, pag sinabi natin kaaway, kaaway. Ngayon po, hindi na. So, ano pa po, mahalin yung ating kapwa. Natuto po nating mahalin ang ating mga sarili, ganun din po. So, dahil po dyan, sa banal na spirito ay maaari din po nating mapagtagumpayan yung laban ng sanlibutang ito. So, ano po yung dapat nating gawin? Kailangan po nating hangarin ang banal na spirito. So, sabi nga po, God did not leave us as orphans. Yung walang kasama, yung walang gagabay sa'yo, na bahala ka na sa buhay mo, ikaw na. Pero hindi po eh. Sabi niya po, He marked us with a seal, the Holy Spirit, who is the deposit or down payment of our inheritance of Christ. And this is the reason Christians are marked by the kind of love they live by the Spirit. Sabi po dyan, we are to be born of the Spirit, walk in the Spirit, worship in the Spirit, and live a life led by Spirit. Kaya kailangan po talaga natin ang banal na Spirito sapagkat siya po ang susi ng katagumpayan sa atin po bilang mga mananampalataya. Kaya pag wala po ang banal na Spirito sa ating buhay, siya po ay lumalakad lamang sa sarili niyang karunungan. And sadly po, hindi po magtatagumpay ang isang tao o Kristiyano po iyan. Kaya kung ipinangako na po ng Diyos ang banal na Spirito, bakit po ayaw pa nating tanggapin? Bakit ayaw pa po natin siyang hangarin? Bakit ayaw pa natin siyang tanggapin sa ating mga buhay? Kaya po, lahat po ng Kristiyano ay dapat mabautismuhan or nababautismuhan ng banal na Spirito upang tayo po ay makapamuhay ng may katagumpayan at kalugod-lugod sa ating Diyos. So ano po ba yung mga manifestation ng banal na spirito? Diba? Kung dati po, mataray tayo. Kung dati po, masungit tayo. Aray, Ate Sita. Kung dati po, wala tayong sa pananalita, kahit sinong kausap natin, diba? Wala tayong hiningiming kausapin. Kung dati po, mainitin ang ating ulo. Pero ngayon, hindi na po. Bakit? Sapagkat, nasa sa kanya na, o natanggap niya na, ang banal na Espiritu. At ilan lamang po yan sa mga manifestation for produkto ng Holy Spirit. At kung meron mang pinakamahalagang pagpapala, mga kapatid, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Imagine po natin, nasa atin mismo ang Diyos. So, siya yung gagabay, siya yung magbibigay ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ang laban na meron dito sa ating sanlibutan. Pagpapala po ba yon? Amen. So, kaya, encouragement po sa bawat isa, kung talaga pong tayo ay nakipag-isa sa Panginoong Yesus, ito po ay ipinangako ng Diyos, so marapat po na hangarin natin, tanggapin po natin, magpabautismo po. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. So, yun po mga kapatid, ano ang kalugan sa pagpili at para sa atin ng pagpili at pagtatalaga ng Diyos. So una po, nakuha natin yung tayo ay pinagpala na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Pangalawa po, tayo ay pinagpala na ng lahat ng mga pagpapalang espiritual. At pangatlo po, tayo ay pinagkalooban na. Tayo ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. At bilang pagtatapos po, bilang conclusion po, balikan ko lamang po yung nasabi ko kanina dun sa magiging election po sa darating na katapusan. Ano po. So, nasa inyo pong kapasyahan kung sino po yung pipiliin ninyo, sino iboboto ninyo.
sino itatalaga ninyo. At kung doon po sa pagpili po ninyo, pagdating nawa po natin sa ating pananampalataya, tayo rin po yung magpapasya. So, tayo pong mga mananampalataya, mga kapatid, para saan po ba yung pagpili sa atin ng Diyos? Walang iba para sa kanyang kaluwalhatian. So, we have been included among the chosen because of our faith to the gospel that is preached to everyone. Nagkaroon po tayo ng pananampalataya dahil nga po sa naibahaging magandang balita. At along with this privilege, mga kapatid, mga pagpapalang yun po, meron po tayong responsibility is to keep our faith and obedience to God until end. Pagdating ng takdang panahon. Sabi po natin, yan yung grand plan na dapat tayo po ay naroon. Kasi sayang po, na hindi natin masasaksihan. So our true security is in the Lord Jesus Christ and in remaining in Him until the end. Wala pong susuko. Walang bibitaw. Po. So there is no security in any denomination or group or doctrine. Our only security is in the Lord Jesus Christ. Walang iba na magliligtas po sa atin, kundi ang pagsampalataya sa Panginoong Jesus. Truly blessed are those who have believed in Him and choose to remain in Him. Tingnan po natin yung mga talata. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Pinili niya tayo dahil kanino po? Pakikipag-isa kay Kristo. Pinili or tinalaga niya tayo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yung kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan nino. Sino po yun? Panginoong Jesus. Tinubos tayo, nino? Ni Kristo. Ipinauinawa sa atin ng Diyos yung mga hiwaga sa pamamagitan po nino? Ng Panginoong Jesus. Pinili tayo ng Diyos sa pamamagitan nino? Panginoong Jesus. Yan po ang kasiguraduhan kung bakit tayo kinakailangang magpatuloy. Yung pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo kasi po, yan ang requirement hanggang wakas. Kagaya po ng lagi nating ipinapakita, mga kapatid, wala pong bibitaw hindi na po kita. Wala pong bibitaw, mga kapatid, kung hindi hindi po natin mararating yung paroroonan po natin. Sabi nga po dun sa isang naituro ko din, naalala ko po yung maon nating elder, isa po sa naging practicum ko po sa kanya noon ay yung magpatuloy hanggang wakas. So, yun lamang po, mga kapatid, at magandang umaga po sa bawat isa.